Kasalanan ba ang magmahal ulit? Kamusta po ang bawat isa? Welcome ulit sa ating Payong Kapatid. Alam mo ninyo, kung di pa ho kayo nagkapag-subscribe, ha? Kaya Berwin, pakibati mo at paki-invite mo nga sila mag-subscribe sa ating mga... Opo. Maraming salamat, Kuya Bong, Kuya Erwin, Attorney. Kayo pong lahat na nanonood ngayon, nood kayo na nood. Hindi naman kayo nagsasubscribe. Please lamang po, mag-subscribe po kayo at pag nanood po kayo, i-like nyo rin po yan, tapos i-share nyo rin po yan. Huwag nyo hong suluhin yung pinapanood ninyo kasi maganda ho ito eh. Sa YouTube, di ba? Sa IG po, meron tayo. Diyan po sa Facebook. Mag-subscribe po kayo, mag-follow, and i-share nyo po. At higit sa lahat, i-apply nyo rin yung naririnig nyo. Para hindi na kayo tanong ng tanong. Minsan, maano rin po kayo eh. De, joke lang po yun. Thank you po. Grabe. Kuya naman! Wala mo ganyan. Kaya po, pasensya na. Regular na ako. Iba na dating mo. Kumakapal na mukha eh. Ayan. Okay. Sige. Hindi, Kuya Berwin, di simulan mo na. O yan na, kita nyo na. Kita nyo na. Ito po, sige, ito po ang unang, Pastor, Kuya Bong, humihingi po ng payo sa atin. Kuya Erwin, Attorney, lalo na po sa inyo. Maganda po itong tanong niya. At maiksi lang po Maiksi lang po ito. Ito po, Parang babasahin ko. tatlong Babasahin ko po. Sige. Ito po. Magandang araw po. Magandang araw din naman. Ayan. Matagal ko na pong dinadala ito at ngayon lang po ako nagkalakas loob humingi ng payo. Ayan. Sabi niya po, kailangan ko po talaga ang guidance. Matagal ko na pong gusto makausap si Pastor Bong. Ay, Pastor, sa inyo pala ito eh. Sige po. Hindi, ano lang yan. Siguro, nag-iisip siya ng pangalan. Ako'y madaling maalala. Ayan, okay. Humingi ng advice. Pero hindi ko po alam kung paano. Na makita ko po ang page na ito. Yan, malamang yan. Nag-like yan, nag-follow yan. Yan po. Naisip ko po na baka ito na po ang pagkakataon para mag-open up. Sana po manatili itong anonymous. Yan, okay po. Nagsimula po ang lahat noong 2025. Matagal na. Magka-coworker po kami at nagsimula po bilang magkaibigan. Kalaunan po, mas naging malapit kami sa isa't isa. Nabanggit din po niya sa akin na ipinagdarasal niya ako kay Lord. Ako po ay 24 years old at siya naman ay 37. Medyo malayo po yung edad nila. Siya po ay kasal, ngunit hiwalay na po sa asawa simula noong 2022 dahil sa infidelity. So, 3 taon nang hiwalay. Opo, lumalabas po. Okay. Opo. Okay. Infidelity. Sino kaya po. ang Sige, Ito po. 2 beses po siyang niloko ng asawa niya. Wow, grabe. 2 beses. Okay. At dahil doon ay napagdesisyon. Sabi nung lalaki yun. Sabi nung lalaki po. Sabi nung lalaki. Oo, sabi nung Para lalaki. madina tayo. Bali yung babae po, yung nanloko doon sa lalaki. Oo, Opo. sabi nung lalaki. Sabi nung lalaki, opo. Wala po silang anak. Nung sila pa po ay mag-asawa, pareho po silang active sa church. Ang asawa niya po ay nagtuturo at umaawit din. Maawit din. Okay po. Siya rin po ang nag-imbita sa akin na umattend ng church. At hanggang ngayon po ay sabay pa rin kaming nagsisimba. Habang mas nakikilala ko po si Jesus at mas palagi akong umaattend ng church, mas lalo pong pumapasok sa isip ko na mali ang ginagawa namin dahil kasal pa rin po siya. Alam ko po na mali ito. Alam mo naman pala eh. Anyway, sige, tutuloy ko po. Kaya ako humingi ng payo po. Okay. Sorry po, tao lang po ako. Ako rin po nagkakamali. Ayan. Aware po siya. Pero may parte po sa akin na umaasa na baka may posibilidad pa rin kaming maging magkasama balang araw. Okay, umaasa pa rin po. At doon po ako mas lalong nalilito. Ako rin po. Tuwing nagsisimba po kami at nagpupuri kay Lord, bigla na lang pong pumapasok sa isip ko na may relasyon ako sa isang lalaking kasal pa rin. So mabigat po ito sa konsensya ko. Napag-uusapan din daw nila yon, attorney, sabi niya. Tinanong ko na po rin siya tungkol dito at sinasabi niya po na aware din siya na siya ay makasalanan. Ngunit, minsan po ay tinatanong niya, kasalanan ba ang magmahal ulit? Ayun, tindi.
Pelikula po yun Sinasabi rin po niya sa akin na humingi rin ako ng advice para malinawan ako kung ano ang dapat kong gawin. Sa totoo lang po, alam ko naman po kung ano ang tamang gawin. Tamo, alam mo naman. Relax lang. Kasi minsan pagka litong-lito ka talaga, minsan kung yung nasasabi mo nakakalit na rin. Yun nga po siguro. Normal lang yan. Yan po. Kaya ito po, nagpaliwanag po siya. Pero sobrang hirap po, sabi niya. Mahal ko po siya. Nakikita ko po ang sarili ko na siya ang makakasama ko sa pagtanda. At iyon po ang masakit at mahirap bitawan, Kuya Erwin. Gusto ko po ng kalinawan. Maraming salamat po sa oras ninyo at pagbabasa nito. Sana po mabasa to ni Pastor Bong at marinig ko po ang payo niya. Malaking tulong po ito sa akin. Yan. Okay, sige. Brother Bong, kasama mo na. Siyempre, naalala ko yung sabi ng Bible na pagka gumagawa ka na hindi ayon sa pananampalataya, ibig sabihin, you are in doubt and you keep on doing it, kasalanan yon. Kaya dito, mapapansin mo na nalilito ka na, parang nakokonsensya ka parang, ba't may relasyon ako hindi, may asawa siya, gano'n, So, ikaw mismo, nararamdaman mo yon. So, the mere fact na alam mo at nababother ka, huwag mo nang ituloy. Kasi hindi ka mapapayapa dun Pagka sa ganung kondisyon, hindi ka na magkakaroon ng kapayapaan. Ngayon, minsan, ang hinahingi mong payo, baka naman baka pwedeng may paraan na mapunta kami doon sa relasyon na maging tama. Ngayon, ito yung iisa-isay natin. Hindi na namin babagay kasi mga anonymous na lang. Una, mahirap yung sitwasyon ninyo kasi ikaw yung dalaga. Ikaw yung dalaga, dapat ikaw yung nag-iisip kung paano mo pipiliin ang iyong makakasama. Bagamat yung lalaki, giving him the benefit of the doubt na siya ay niloko, kaya ko sinabi yun, kasi siyempre pag nagkikwento ka, lagi tayo naman pag nagkikwento, tayo bida Hindi naman natin sinasabi yung pagkakamali natin minsan. Kaya lang, kung naloko ka man, lagi ko tinatanong sa sarili ko, pagka ganoon, bakit kanya niloko? Baka naman may pagkukulang ka rin sa kanya, kaya naghanap siya ng iba. Kung sakaling, totoo yun. Ngayon, kung sakali namang, wag naman sana, na nagpa-impress lang siya sa'yo, na parang feeling niya, ikaw siya yung naloko, kaya bigyan mo siya ng muli ng pagkakataon. Parang ganon. So, again, I'm not judging the guy, kasi, based lang yan sa kwento mo, at I'm trying to understand na yung mga possibilities. Siyempre, ayoko naman din po maging bias, kaya gusto ko lang pong bigyan kita ng mas malawak na pagtingin sa mga bagay-bagay. So, yung lalaki, giving him the benefit of the doubt, niloko siya, tatanungin mo rin bilang isang dalaga, bakit ka kaya niloko? Ano kaya ang pagkukulang mo na hindi mo nabigyan ng kasapatan dun sa asawa mong una? Ngayon, dun pa lang, mag-iisip ka na. Siyempre, hindi mo naman siya kilala pa Hindi mo pa siya nakasama talaga Di ba? Nakikita mo na siya sa kwentuhan ninyo, sa usapan ninyo. And walang lalaking nanliligaw na hindi nagpapakita ng kanyang mabuting bahagi. Lagi ipapakita niya yung kanyang best foot forward. Yung tawag nga, best foot forward. So, babantayan mo yung ganong bagay. Kaya, gusto mo talaga makilala, sa pagkakataong ito, hindi ko nahihikayatin. Kasi lalo mo lang sasaktan yung sarili mo. Ang una mong gawin, ayusin mo muna yung relationship mo kay God, sundin mo si God. Kung mahal mo si God, more than this guy, sundin mo yon. Then you will find peace. Kasi, tapos tsaka mo sabihin sa Lord, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will keep your heart and mind in Christ Jesus. Importante yon. Kapag kailangan mag-sentro ka muna kay Jesus. Tapos, siyempre din, mahihirapan ka, there are also two options. Kung puputulin mo yung relationship, pwedeng dahan-dahan, pwede ring pabigla. Sabi kasi ng Lord ganito, if your right hand causes you to sin, cut it off. So paano mo puputulin? Para either palagare, dahan-dahan, or pabigla. Mamimili ka ngayon. Some people, they would choose the dahan-dahan. Sobrang tagal ng sakit na yon.
Talagang iindahin mo yon at to the point na i-give up mo na. Hindi mo na itutuloy. Pero kapag biglaan, ayun, masakit, pero tapos na. Parang isang sakit lang, isang sigawan na lang. So, ako yun ang maipapayo ko. Paano mo puputulin? Sa akin, komunikasyon. Importante yung communication kasi yan. Pag naputol mo yan, spend time with God, look for a D group or mga kaibigan na pareho kayo ng pagmamahal sa Diyos para magabayan ka, mapunan nila yung lungkot ba, mabigyan ka ng aliw. Yun, crucial yun. Crucial. At siyempre, ubusin mo yung oras mo sa Diyos kasi you spend time in worship, may kikwento ako sa'yo na naranasan ko ito eh. Nung magbo-board exam ako, siguro a week before the board exam, broken-hearted ako. Ano yan? A week before ng exam ninyo. Board exam. So, mahirap mag-isip, mahirap mag-concentrate. Pag iniyak ko sa Diyos, I spent time in worship, and God made a miracle. Hindi ko nakikwento, mahaba-haba. But God made a miracle. Then the following day, after that miracle, nilaayos ko na yung papers ko for the exam. Nakita ko yung babae. And alam nyo, surprisingly, I remember the girl, but I don't remember the feelings anymore. Ayos ang kanta. Kaya, Napanood ko rin yun. ano katulad din ng lalaki. Pero ito nakakatuwa. Hindi talaga ako na-apektuhan during the exam. I passed the board exam. And hanggang even matapos, panatag ang puso ko. Asa na, nagkita kami ulit ng matagal na panahon. The day before I got married, tumawag pa. Amazing. But it's too late. But I don't really remember the feeling. Kasi miracle talaga ng Diyos yun eh. Diba? Kaya yun din siguro may papayo ko. So Kuya Bong, maganda po yun kasi nga, doon nga para sa babae, kung ibigin niya muna talaga ang Panginoon Diyos, hindi ba? Para hindi siya magkaligaw-ligaw, hindi siya malito lalo, di ba? Tama po. Tsaka yung lalaki, kung sincero din siya sa Diyos, ang iniisip niya, paano ko mawi-win back yung asawa ko? Yun. Kasi ikaw ang magandang halimbawa doon eh. Opo. Yun nga po yung gusto ko rin i-share pagdating doon sa lalaki. Baka yung lalaki, sabihin mo sa kanya, humingi rin ng payo sa amin. Para sa kanya naman ito payo susunod. Yes, Hindi, pero totoo po yun eh. Kasi asawa mo yun eh. Hindi mo siya basta-basta susukuan, hindi ba? Lalo na kung yan nga, nakakakilala na kayo sa Panginoon, nagsisimba na sila, di ba? Nananalangin sila pareho. Dapat siguro maganda, kausapin mo yung asawa mo, pag-usapan ninyo kung paano nyo maiayos yung relationship niyo sa Panginoon, di ba? Yes. Oh, Kasi sayang eh, naglilingkod sila sa pareho sa Lord eh. Of course, madaling sabihin kaysa gawin. Kasi depende sa circumstance ng lalaki. Maring ayaw na talaga ng asawa niya, o nag-abroad yung asawa niya, kami kasama ng iba. Yes. Mahirap din yun, no? Yeah, meron din mga ganong cases. Pero ang ko lang lagi si Berwin kasi pinagdaanan niya yun. May mga taong ganyan, Kaya meron tayong exhibit A. Exhibit A. Totoo naman yun. Totoo po. Ang sinasabi mo lang, doon sa example mo, this possibility can be true. Pero not necessarily that sa lahat. sa lahat. Applicable sa lahat. Kasi naalala ko rin Kuya Erwin, meron akong na-counselor na ganyan. Yung babae, sumama na sa boss niya. Sumama sa boss niya? Ang hirap na kasi sumama na talaga. Kasi nung nakita nga daw niya, talaga yung asawa niya, naka-Rolex na. Hindi ayaw na bumalik talaga sa kanya. Ganun. Tapos, Christian church, lumipat sila. Kasi, dito sila Tapos lumipat sila dahil nga, they're doing something else. Alam nila, ayaw ni God. Tsaka ulitin ko yung sinabi ni Kuya Bong, tsaka ni Berwin. Tama yun, yung mag-focus ka sa Diyos. Ibig sabihin, yung pag-isip po, yung oras mo, ilaan mo sa mga bagay na makakalimutan mo siya. Sabi nga, may kasabihan, absence makes the heart forget. Meron kang emotional attachment, mahirap ang labanan yan. Hindi mo malalabanan yan ng nandoon pa rin yung lalaki, nakikita mo araw-araw, para bang nagda-diet ka tapos bukas ng refrigerator. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kailangan layuan mo yan. Sa freezer lang. It's frozen. Ayan, yung emotional attachment, the way to deal with it is talaga lumayo ka. Hindi anino, wag mong sisilayan.
Kasi mahirap yan eh. Emotionally involved ka eh. Maring walang mga sexual na attachment, pero matindi yung emotional. Kita mo si Solomon kasi emotional attachment yun. Kaya nadala siya ng mga maraming babae. Ilan na asawa niya? 300. Grabe, Oo, 1,000 lahat. Grabe. Hindi pa siya Yun sa akin. Si attorney po, baka merong ano. Ayan. Maganda yung nabanggit kanina, no? Mayroon doon tinatawag na respeto, 'di ba? May tinatawag tayo na parang walang sukuan. Pero 'di ba sa batas din naman, even sa constitution natin, marriage is an inviolable institution and basic unit of the society kasi yun yung family, 'di ba? So, even if the law even na, parang kung ang batas nga nirerespeto niya yung kasagraduhan ng isang marriage, 'di ba? And it is not governed by stipulations of men o yung pagkakasunduan lang ng tao, but governed by law. How much more pa tayong Kristiyano na we're not merely governed by law, but we're governed by the love of God. So parang ibig sabihin as Christians na kailangan din natin isipin yung respetuhin ba yung sanctity of marriage ng ibang tao din. Not of our marriage, but also yung marriage ng iba. So, kung titignan mo kung paano ba natin re-respetuhin, of course, we have to work on their marriage, di ba? Isipin mo na maaaring bigyan natin sila ng chance, bigyan natin sila ng pagkakataon magkasama ulit, mag-work on together, and also, kung ikaw din ang lalagay sa posisyon, dun sa parte na yun, would you want someone else just to have, kumbaga, para magkaroon na lang ng bagong entry point, di ba? Diba? So parang on the part of ourselves naman, kung ikaw din nandun ka sa married life, gustuhin mo ba na meron ding isang tao na papagitan din sa inyo at babaliwalain na lang kung ano yung pinagkasundoan o pinagpangakuan nyo sa harap ng Diyos? Of course, we don't want to happen it. Kung tayo nga dito sa lupa, pinapahalagahan na yung sanctity of marriage despite of other precedents and jurisprudence, how much more pa ang Diyos? So, yun po. Grabe naman yung sagot mo, attorney. Para naman talaga kanina. Nasa husgado tayo. Pero ang ganda. We appreciate yung input ninyo. Tama ho yun kasi kung yun nga sa lupa, kumbaga ginagalang ng batas yung pagkasagrado ng buhay mag-asawa, di lalo sa Diyos, di ba? Kasi siya nag-invento niyan eh. So, importante yan. So, kapatid, pasensya na. Alam kong mahirap to, masakit ito, but you have to make a decision. It's a choice between God and the man you love. And hindi ko sinasabing madali. Mahirap, kaya kailangan natin talaga ng grasya ng Diyos. Okay? Kasi kami rin naman, may pinagdaanan din kami na alam namin hindi naging madali sa amin, pero sa biyaya ng Diyos na paglagpasan din naman namin. And we are still also naman sa lalaki naman, just in case narinig niya rin ito, we are also hoping na maayos yung relationship mo sa una mong asawa. Maaaring ang hirap patawarin kung siya yung nagkamali, pero just like what Berwin experienced, siya naman, napatawad niya. Biyaya ulit din ng Diyos. Ngayon, kung sakali talagang wala ng pag-asa, hintayin mo yung pagkakataon na siyempre, sa legal, ayusin. At ang ayusin mo una, yung relationship mo talaga kay God. Lord, saan ba talaga ako nagkulang? Bakit yung asawa ko naligaw ng landas? So, paano ko ba siya naitulak sa ganong kalalagayan? So, once that's clear, and you just ask God for the next step. Tama. Amen. Kuya Bong, Kuya Erwin, attorney, gusto ko lang din po i-share kasi yung pagkakataon na yung emosyon mo naglalaban, na gusto mong gawin yung tama pero hindi mo magawa. 'Di ba? Parang yung kanta na gusto mong bumait pero hindi mo magawa, 'di ba? May ganun din po si Apostol Pablo 'di ba? Nahihirapan siya. Iyon ay isang senyales na naglalaban yung espiritu ng kabutihan at yung pag-aalangan mo bilang tao. So siguro yun, warning na kagad yun, red flag na kagad yun, na pwede niyong ayusin, pag-usapan na magpaalamanan kayo kasi nga may sabit yung papasukin na relasyon. Di ba, Kuya Bong? Kaya encourage nyo, sama ka sa D group. Ayun. Hanap ka ng D group. Kung sakali man taga CCF kayo,
So abangan po ninyo kung dito kayo sa CCF, abangan nyo yung mga Let's Connect announcement, yung Welcome Wednesday, doon may mga possible D groups. O kung kaedad mo 24, halos kaedad mo lang si attorney. Punta ka sa kanya, lapit ka, kung taga CCF main ka, pwede ka sumama sa D group niya. Ayun. Tuwing Sabado. Ayun, si Hindi, no? Sabado. Mapapag-usapan nyo naman yan. Yun. Good. Sige. Wala. Oh, ano, meron ka pa bang maihingin payo dyan? Marami pa po to, Kuya Bong. Oh, sige. Opo, baka Sige, abutin puntahan tayo natin hanggang sa susunod. Martes kaya, abutin na tayo hanggang Webes nito, Kuya Bong. Hindi, sige lang. Para kung ano yung kaya natin matulungan sa araw na to, gawin na natin. Itutuloy ko na po. Ito susunod. Oo. Payo. Sige. Yan. Ito po, Kuya Bong, Kuya Arwin, attorney. Isa pa pong humihingi ng payo. Pinagpalang araw po, ako po ay halos 7 taon nang hiwalay ng wife ko. Sa ngayon po ay halos wala akong nakikitang palatandaan na mabubuo kaming muli. Sa ibang lugar na po sila nakatira ng aming mga anak. May anak na. Namumuhay na lamang po ako mag-isa. Talaga po bang hindi kami pwede talagang maghiwalay legally? Dahil sabi po sa Bible na ang pinagsama ay di pwedeng paghiwalayin? Even we're married sa civil o hindi sa church. Salamat po sa magiging payo ninyo. Stay safe. No? O, anong sinasabi ng legal? No? Napanood, legal. napanood ko na to eh. Sige, legal muna. Siguro depende kung bakit sila naghiwalay. Kasi ang tanungan dyan yung, actually gusto ko i-correct yung pwede ba silang paghiwalayin legally. Kasi because yung mismong batas doesn't promote naman ang paghihiwalay, but rather it it declares the marriage lang na void, defective. So ibig sabihin hindi niya gusto, or mismo ang batas again, dahil inviolable nga ang marriage, is that hindi niya gustong i-promote ang separation or legally annulment na talaga na maghiwalay kayo and to terminate the marriage. Because again, it is not based on kung ano lang kagustuhan ng parties, but rather kung ano yung nakasaad sa batas at pinaprotektahan ng batas. Ngayon, going back, ano yung dahilan kung bakit sila nagkahiwalay? 'Di ba? Maaaring ito ay pag-aaway, usually di pagkakaintindihan, maaari siguro may kwento ng infidelity, 'di ba? Pero again, babasihan natin na hindi lang siya patungkol sa mag-asawa ang family life Pero meron ka ding involved na anak, which also needs support. So, dun sa kasama sa ating obligasyon na magmahalan bilang mag-asawa, may obligasyon din tayong suportahan ng ating anak. So, kung nabanggit niya yung anak niya or mag-anak niya nasa probinsya na, baka maaari niyang kontakin yung anak at tanungin ano bang suporta bilang tatay ang kailangan ninyo, financial, educational, or whatever moral support. 'Di ba? And I believe naman, ang taong mangangailangan, makokontak. Diba po? Or pwede niyang gamitin yung support or yung legal provision ng support para ma-reach out niya yung family, considering na parang sa kanya naman gusto niya pa rin naman ma-reach out pero di na siguro nakokontak, hindi niya alam. So there are some ways para sa mata ng batas magkaroon ng initiative or spark ba within the family para makapasok ka na hindi agad tayo legally action, pero rather to save the marriage and to protect the family life. Paano kung ang may gusto ng annulment, yung kabila? Kabilang Sense, oo, wala siyang masabi doon. Again, kuya, kasi depende kung paano sila nagkahiwalay. Kasi dito, walang kwento. Nandun na nga niya yung asawa niya, nasa kanya yung Parang anak niya. ano yung babae ang umalis? Oo, Babayan malis ang siya. mag-anak. Oo. Syempre, ako naniniwala ko based on the experience and based on the, parang siguro mga narinig ko na ding story. Usually, ang anak pumupunta doon sa, kumbaga, compliant party. Kung sa tingin niyang, kasi anak siya di ba? So, titignan niya, kakampi siya doon sa tingin niyang mas tama. So, hindi naman natin sasabi na maaring nagkamali itong si Counselee, pero tatanungin din natin bakit talaga nagkahiwalay, kasi bakit dun sumama kanya mga anak. Diba? So either maybe financially motivated or maybe morally motivated. So Or it could be na by law kasi, pag minor yan, sa nanay yan. opo.
Now, sa akin kasi tama yung dinidiinan ni attorney na yung law, hindi siya nagpapahiwalay ng mag-asawa. Nagre-recognize siya ng defectiveness ng kanilang marriage kung meron. Kung meron. Ngayon, ang idea dito, maging ang Panginoon Diyos, He doesn't want to break the marriage. Kaya tanungin natin muna, kung parang sabi mo, wala ka nang nakikitang parang posibilidad na ito ay maayos pa. Ngayon, ano na bang mga steps na ginawa mo intentionally na ayusin? Kasi kung 7 years na, 7 years, bakit nabipat na sila? Tinry mo bang i-reach out? Have you tried your best na makita pa rin paano maayos? Ngayon, ano yung mga best na maaring hindi mo pa na-consider? Nagtanong ka ba ng counselor? Na are you involved in a certain community, kunyari groups like church na where they can also help? Na nakipag-coordinate ka sa family? Have you prayed hard enough na para ipakita sa iyo ng Diyos ano yung dapat mong gawin? Minsan kasi yung ating best, hindi talaga natin kinonsider lahat ng mga areas na posible pa nating itap. No? Lalong-lalo na yung power ng Diyos to fix marriage. Kasi kung ayaw ito ng Diyos, may paraan din ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos na talagang available sa atin para ito'y ayusin. Kaya ang sa akin, wag tayong sumuko because the faith that I understand is a faith that triumphs. No? Kaya maliban na lang talagang nagpakawala na hindi mo na sila mahanap, missing in action for 7 years, pero imposible dahil alam mo na kung saan siya na lumipat, dala yung anak. Kung ako, anak pa, di ba? Sabihin na natin, hindi kayo ayos ni misis. Yung anak mo, hahanapin mo Di ba? Hindi posibleng hindi mo makikipag-ayos Di ba? Kung kang marami pang anak, naku, lalong iba yung usapan na naman yon. Kaya sa akin, hanggat may hininga, ibig sabihin may pag-asa. Dahil may Diyos na makapangyarihan na pwede nating takbuhan at hingahan. So, yun po ang aking pong maipapayo sa bagay na ito. Yes. Napanood ko rin yun. Ayan, dami natin pelikula na ipalabas na gano'n. Ayun, Kuya Bong, ayos. Kompleto po, nasagot natin yung mga nangangailangan ng payo. Salamat sa Diyos. Praise God. Okay, edi paano po? Pwede na tayong mag-tagline. Hindi. Yung mga last words mo. Hindi dahil pagpapaalam ka. Yung kahit pa paano, meron tayong maiwan Adios, na mga... meron tayong maiwan na mga huling paalala sa mga ating mga taga-subaybay. Yung nasabi nga ni Atty., yung marriage, talagang itinataguyod ng batas yan, maging ang Biblia, maging ang Diyos. But, may mga remedies din yan. Kasi may mga marriages na defective. Sa mga ganong pagkakataon, alam niyo itong issues on relationships, mahirap talaga yan. Depende. Kaya nga si Atty., sinasabi niya parati, anong dahilan ng kanilang paghiwalay? Kailangan mo yung details Hindi makukuha ng advice in one sitting ang mga general questions na ibibigay sa amin. Nag-iisip din kami ng mga dahilan kung bakit separated yung mga mag-asawa. Pero ang masasabi lang namin is that kung yun ang stand ng batas at yun ang stand ng Diyos na marriage marriage is inviolable. Kaya ganun din ang aming pananaw at ituturo that it should be the priority of your life o ang buhay mo. Ayun. Siguro ako po sa mundo ng usually normalize, okay na kasi sila nga kung nagagawa nila to, pwede na din namin gawin. Pero may kakaiba kasi tayo Ang kakaiba natin is nandito tayo sa journey na kung saan may Kristo tayo. Ngayon yung pagkakaiba natin is yung tayo sa atin, may Kristo tayo nagtatagumpay.
Kung ang batas nga, kaya din nila mapagtagumpayan yung kani-kanilang laban, how much more pa yung Kristo na nabuhay muli at nagtagumpay. So, yun yung sa tingin kong higit sa lahat na kaya nating ilaban. Kasi kung tayo nga naipaglaban dun sa krus ng Kalbaryo, dapat yung pananampalataya na meron tayo, buhay din sa atin. So, minsan, iniisip natin, hindi, wala ng pag-asa. Pero ang Diyos naman, hindi niya tayo naisipang, ay, wala ng pag-asa tong taong to, kaya di ko na ililigtas. Pero tayo din dapat, kung paano ang puso ng Panginoon sa atin na mag-asa, dapat ganun din yung puso natin sa kada aspeto ng buhay natin. Natingnan natin yung pamilya natin na maaring walang pag-asa pero baka yung relasyon kaya pang mailigtas. Para at least sa isang dulo ng ating buhay na Lord, naging matino ako bilang ama, anak o asawa. At sa isang banda naman na Lord, naging tapat akong single sa'yo na ako ay hindi nagkasala at umiwas sa kasalanan. Ang mahalaga lang sa buhay natin is, ano ba yung pipiliin natin? Yung comfortable life o yung presensya ng Panginoon? Kaya gaya ni Moses, no, sabi niya, Lord, kung di mo lang din naman kami sasamahan sa lupang pangako, wag na lang. And to imagine kung ano yung prayer ni Moses na ipagpalit yung lupang pangako sa presensya ng Panginoon. Talagang dun mo makikita, Lord, no place is better other than your presence. So, yun lang po. It's good. Kuya Bong, mahaba na po yung 7 years na paghihiwalay nila. And ako, sa mga ganyang klaseng sitwasyon, hindi naman kami umabot sa ganyan. Pero I think kailangan talaga ng legal advice, yung hinihingi niya ng payo, which is yung mga shinare mo kanina, attorney. And of course, kailangan din nila ng godly advice. Hindi pwedeng palampasin to kasi hindi tayo pwedeng magpabigla-bigla ng decision dyan. So, talagang importante yan. Alam niyo po mga kapatid, ang bagay ng relasyon ay napakamasalimuot, pero ito po ay napakahalaga sa buhay ng isang tao. In fact, when God created us, sabi niya, it's not good for a man to be alone, in that He created a woman to be His helpmate suitable for him. Kaya ang relationship po ay larawan ng pagmamahal ng Diyos para sa atin at ganun din, dapat tayo naman ay refleksyon ng pag-ibig ng Diyos para sa iba. Kaya naman, huwag tayong susuko when it comes to that kind of relationship. Basta huwag lang ang isuko lang natin mga immoral relationship dahil ayaw ng Diyos yun. But in terms of relationship with the family, relationship with our spouse, relationship with our children, huwag natin isuko. Kasi regalo ng Diyos sa atin yan. So gawin natin yung magagawa natin at higit pa sa magagawa natin sa paglapit natin sa Diyos. No, tulad na sabi ni Atty. Kanina, di tayo sinuko ng Diyos. Huwag na natin suko yung mga mahal natin sa buhay. Kung ang Diyos, hindi tayo sinusuko, sigurado ko hindi rin sila sinusuko. Kaya may paraan ng Diyos and He has infinite ways to handle our issues in life. Kaya huwag tayo magpalimita sa ating mga sariling paraan. Makinig tayo sa paraan ng Diyos. Kaya, mga kapatid, alalahanin nyo, si Jesus isang tawag lang. Nandyan lang ho siya. Lapit lang ho tayo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, alam niyo sa buhay, tagang-gulo, no? Daming hamon. Kaya ano man ang pagdaanan ho natin, umulan man, Umaraw? O bumagyo? kung kailangan niyo ng payong, andito po ang payong kapatid! Yahoo!